Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinagpiestahan nga ng taong bayan itong si Soto na ito dahil nga sa kanyang kabalbalan na ginagawa at talagang gumawa pa ito ng iskandalo. Dito nga natin mapapatunayan na talaga isa siya sa pasimuno nga sa impeachment ni BP Inday Sara. Ngunit ngayon nga ay talagang nanggagalaiti na ang taong bayan dahil talagang tumatanggap ito ng suho at hindi ito karapat dapat na mamuno at manilbihan sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang ang mga korap na opisyales ay napapakita na at nakikita na ang kanilang totoong kulay. Dito nga natin mapapagtanto na talagang wala nga silang alam sa batas na kanilang ginagawa dahil nga rito ay talagang maraming netizen na talagang handang makipagbaka nga at ipagtanggol si BP Inday Sara. Banat ng maraming netizen na magkakaroon ng kaguluhan kung matutuloy at ipagpapatuloy pa ng mga korap na mga opisyales na mga politiko laban kay BP Inday Sara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. For instance, yung mga miro na gaya ni Mark Villar, nagsasalita na ngayon na humingi ng panalangin. No? So tingin ko nagkakaroon ng bagong tapang ang mga senador dahil naintindihan nila ang importansya ng kanilang institusyon para magkaroon nga ng check and balances. Sa ating kasaysayan, ang mga senador talaga ang fiscalizer ng mga presidente. Kasi pareho silang mayroong mandato na galing sa buong sambayanan. So kaya nilang tumayo sa presidente dahil ang mandato nila galing din sa taong bayan. Minsan nga ang mga senador mas marami pang boto kaysa nakalap ng presidente ng Pilipinas. No? Gaya ngayon, no, yung number 1 na si Robin Padilla, mas maraming botong nakuha kaysa kay Bangag, di ba? So pwede sila magmalaki na mas maraming ang mandato sila kaysa sa presidente at hindi sila o pwedeng maging sunod-sunuran lamang sa presidente. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng bicameral system. Yung importansya ng check and balance na maibibigay ng mga 24 senador na halal ng buong taong bayan. So, spokes, paano yan? Let's say that the worst has come na convict si Sara sa Senado. Halimbawa, pag natanggal na si Bato and everything. So, that means ang pag-asa na lamang ni Sara ay Supreme Court. Ano ang situation sa Supreme Court? Meron bang mga papalitan dyan si Bangag? Well, nakita mo naman na ang Supreme Court naman talaga ay nananatiling tapat sa kanyang katungkulan. No? At hindi sila nagpapadala sa presidente. No? Dahil ang katunayan dyan, tignan mo nga, no? Yung butuhan sa impeachment ni Inday Sara Duterte ay talagang hindi sila hindi sila nagpatinag at nagdesisyon sila na yung unang impeachment kabang kay Duterte ay labag sa saligang batas dahil yan ay pinagbabawal na fourth complaint ng ata yun, hindi lang third complaint yun, fourth complaint. No? At nag-decision sila na walang bisa yung articles of impeachment na yun. No? So naniniwala naman ako sa katapatan ng ating Korte Suprema, minsan mahina sila magbigay ng desisyon, gaya ng ginawa naman nila dito kay Bato. No? Hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pa ng 72 hours, samantalang pwede naman sila magdesisyon na. Siguro kasi nung hinain niya ni Bato de la Rosa, hindi pa nagpuputukan sa Senado. Pero ngayon nagpuputukan na ang rekomendasyon ko kay Torion, mag-file muli ng isa na namang urgent motion at sabihin ngayon nagpuputukan na. At para maiwasan nga ang pagdanas ng dugo, dapat magdesisyon ng Korte Suprema. So, Atty. Torion, kung nakikinig ka, file ka uli. At tingin ko ngayon, hindi na madideny ng Korte Suprema na very urgent na yung pag-issue ng TRO. So, habang ikaw inariyan, mag-produce ka na sa iyong mga staff na gumawa na ng petisyon, no? At nang sa ganon ay madulog uli sa Korte Suprema yan at mabigyan ng pagkakataon na pag-issue ng TRO kasi yan na lang ang dahilan para maiwasan ng putukan. Yan naman ang katotohanan. Yan. Para maiwasan ng putukan, buti pang mag-issue ng Korte Suprema. Alis muna ako, balik ako sa inyo mamaya. Sige, okay, Reigns. So meron tayong update, ano? Galing kay, thank you, Reigns, galing kay Senator Alan Cayetano. Nagtumawag daw si Bangag Jr. Ano naman ang sinabi ni Bangag? First and foremost, sa
Salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. Wala First daw of all, nasaktan. kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Aberin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us Si Bangag. government and Sino? ano ng mga kung kamusta, kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert or Vista, si Sen Bato is secured, he's okay. Akyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arrestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So, we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So, sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay. Okay. So, yan, folks. So, sinabi daw ni Bangag, tumawag sa kanya na hindi daw galing sa government ang putukan. Saan galing yun? Sino naman ang papaputok doon? Ang mga nakapaligid doon, PNP. Wala ka spokesbosses. PNP, Iba talaga AFP. kapag bangag, no? Saan kaya Bangag ang manggagaling pa yung putukan na yun, no? Diba? Isang gobyerno lang naman yan, no? So, pag sinasabi niya hindi galing sa gobyerno, mga nagpuputukan naman, puro taong gobyerno rin, no? Hello, bangag! Pwede ba Kaya bawas-bawasan? Kasi gabi na ngayon dyan sa Pilipinas, no? Baka nga talagang naghahappy-happy na silang mag-asawa, no? At buong mag-anak, no? At hindi na naintindihan ang nangyayari, no? So anyway, nakakatawa talaga. Marami. Anyway, mukhang the worst is over. Mukhang the worst is over. Nanindigan ang Senado sa kanilang pagiging independenteng sangay ng gobyerno. Sinuportahan ng taong bayan si Senator Bato dahil ang pinaglalaban ni Senator Bato ay ang soberenya at ang kalayaan ng bansang Pilipinas. So, For sure. sana nga For sure may CCTV yan. Malalaman natin kung ano talaga nangyari. Anyway, alam na naman ni Matibag na alam na ni Bangag ang ginawa niya. So, baka bigyan na yan ng further promotion na naman. No? So, si Matibag naman nagpakitang gilas lang yan, no? Para magkaroon na naman ng bagong appointment. Dahil ang kanyang appointment ay dahil lamang sa pagsasampa ng disbarment complete laban sa akin. Ngayong talagang tinerorize niyang Senado, baka bigyan na yan ng mas malaki pang posisyon. Baka nga mamaya lahat ng nangahagad na palitan si John Vic sa posisyong SILG mabigo at ang italaga ng SILG ngayon si Matibag, no? Dahil napatunayan na niya ang kanyang katapatan sa Bangag na Presidente. No? Lagot na tayo kapag yan ay naging SILG Secretary pa. Mabuti pa itong si John Vic, at least nakita natin na pinahupa ang tensyon sa pamamagitan ng pagpupunta ron at pagbibigyan ng assurance na igagalang nila yung desisyon ng Korte Suprema. So I think the worst is over. I think the siege is over at kumirap ang Bangag dahil kung di naman siya kikirap, alam niya na dadanas ang dugo at pati nga yung ama niya, hindi gusto yan mangyari. Sa totoo lang, kung babasahin mo yung kasaysayan sa EDSA, talagang tinanong ni Fabian Ber, ano ba, pasabugin ko rin yung taong bayan? Sabi niya, wag na, kami nang aalis dahil ayaw nga niyang mangyari yun na napakadaming mamamatay. No? Kasi syempre, nasa konsyensya pa rin niya, lalo na kung ikay nagsasabing nagmamahal sa bayan, paano mo magagawa na makita
na talagang mapatay ang napakadami mong mga kababayan. Hindi kailanman marunong magmahal si Marcos Jr. sa bayan dahil the fact na pinagnanakawan niya ng mali-maleta at ito hinahayaan niyang magkagulo-gulo, malayong-malayo nga siya sa ama niya dahil sabi ko nga kanina, iba mag-isip ang mga adik. Iba ang addictus benedictus. Kaya nga dapat ngayon sila nasa rehab or nasa kulungan. Pero only in the Philippines, ang isang addictus ay namumuno sa ating bayan. So I'm thinking, Spokes, no, kanina na talagang sobrang hindi natin alam kung ano nangyayari, nagkaputukan, na sana yung mga cabinet secretaries, no, na may matinong pag-iisip. Pero the fact na inappoint ni Bangag, mukhang lahat Bangag eh. Dapat sila ay nanindigan na hindi na tama yung ginagawa ng presidente. At ito nga, sabi ko, AFP, PNP, dapat mismo sila na ang bumuhat kay Bangag dahil nahayaan nilang magkaaway-away, magkagulo-gulo. So hindi lang natin, wala pang report sa atin kung gaano kadami yung tao sa labas. Pero I hope may makuha tayong report ng mga kababayan natin kung ilan na ba yung nasa labas dahil nanawagan nga si Senator Bato kanina. So, yes, folks. Well, sana nga magpatuloy itong paninindigan ng taong bayan, lalong-lalo na yung panawagan ni Senator Bato sa kanyang mga kabaro, no, sa hukbong sandatahan at sa PNP na lumabas na sila at suportahan ang ating demokrasya. No? Kapag hindi kasi nangyari yan, may problema pa rin tayo talaga. No? Ang problema natin ay magpapatuloy pa rin ang administrasyon ng Bangag na walang pananagutan. So sana ito na maging hudyat ang tunay na pagbabago sa ating bayan dahil gagawin na ng ating mga kasundaluhan at kapulisan ang kanilang katungkulan na bigyan proteksyon ng ating mamamayang Pilipino. Nangangailangan po talaga tayo ng proteksyon, itong pagsasalakay sa Senado, kung magagawa nila yan sa mga senador na mayroong mandato galing sa buong sambayan ng Pilipino, ano pa kaya pwede nilang gawin sa mga ordinaryong mamamayan na walang kapangyarihan? So yan po ang punto dyan, no? Yung kanilang show of force ngayon, ang pahiwatag nila, wala kaming pakialam kung sino kayo, pwede namin kayong salakayin kahit kailan, salawlain kayo, bastusin kayo, at wala kaming katakot-takot na kami mapapanagot dahil ang nasa likod namin ay ang isang bangag na presidente. Folks, kanina, nung pinlay natin ang message ni Senator Alan Cayetano, sinabi niya na tumawag si Bangag sa kanya. Pero ang question natin, bakit kung kayang tumawag ni Bangag doon sa Senado or kay Senator Cayetano, bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang statement na i-address niya sa bayan, i-address niya sa buong Pilipino, i-assure niya, kumbaga magkaroon siya ng reassurance sa mga nag-aalala ngayon kung anong pwede pang mangyari? Ang tingin ko dahil kumurap nga siya. Kumurap siya, ang gusto niyang mangyari, madukot talaga si Bato. Kasi pag hindi nadukot si Bato, hindi masisimulan yung pag-alis ng mga senador na boboto pabor kay Sara Duterte. Sumaantala yung kanilang reign of terror na inaasahan nila para ang mga senador ay bumoto, no, pabor sa pagtatanggal kay Inday Sara sa pwesto, at kapag siya natanggal, pwede ng kasuhan ng kriminal dahil yan naman ang pinangako ni Boying Remulla na gagawin niya kapag siya tinalagang ombudsman. Sa ganun, hindi na makatakbo talaga si Inday Sara Duterte. So kumurap siya dahil nakita niya na matindi pala yung paninindigan ng mga senador na hindi sila magpapasupil sa isang presidente na abusado, no? Yan naman talagang dahilan kung bakit may mandato sila na pang nasyonal, no? Dahil para magbigay ng ganyang lakas na loob sa kanila para manindigan sa isang abusong presidente. So sa akin, napatunayan natin kung bakit kinakailangan natin talagang Senado ngayong araw na ito. Yung ganyang katapangan at katapakan at katuparan sa saligang batas na kanilang itinaguyod, no, sa pamamagitan ng pagdedepensa laban sa iligal na pag-aresto kay Bato de la Rosa, na hindi lang pagtaguyod ng kanilang institusyon, kundi pagtaguyod na rin ng soberenya ng ating bansang Pilipinas. So may natanggap tayong report na nagtangka daw palang pumasok sa likod ng Senate building ang mga taga-NBI. Kaya nagkaputukan. At yun hindi lang yan. Kaya sila nag-drill eh. Kaya sila nag-drill dahil binubuksan nila yung permanenteng door na naghihiwalay sa GSIS sa sa Senado, no.
napaka-brazen ang ginawa nitong si Matibag Neto at talagang dapat mapanagot yan sa lalong mabilis na panahon. Hindi ako magtataka kung patatawag ngayon yan ng Senado, no, dahil grabing pambabastos naman ang ginawa niya sa institusyon, no. Samantalang hindi naman niya mamananalo miski barangay captain, no. So talagang tingin ko mag-aantay lang ng kasandaling panahon ng Senado at talagang sila mismo ay kukuha ng pananagutan. At nagsisinungaling talaga si Matibag dahil 4 minutes ago, sinabi niya sa media na hindi nga daw galing sa NBI ang mga pumasok. Okay, basahin ko na eksaktong balita. Sabi dito, NBI Director Melvin Matibag tells News 5 that the agency did not attempt to serve the warrant of arrest against Ronald Bato de la Rosa. Matibag says NBI officials are in a fellowship right now and that agents seen at the GSI's complex were at the behest of General Manager Wick Veloso. Who is Wick Veloso? Well, yan ang General General Manager Manager of? ng GSIS. To. Ng Nakakalungkot GSIS. yan, no? Yeah. Oo, yan ay ipinasa na naman ng bola sa ibang tao. No? Si Vic Veloso, hindi ko naman alam na gagawin niya yan kasi si Vic Veloso, naging tao rin yan ni Tatay Digong. No? So, sa tingin ko, wala namang nagsisinungaling siya. Niya, no? Walang katunayan sa sinasabi nila. No? Kasi may nag-report na NBI mismo ang nagtangkang pumasok eh. Talaga namang NBI papasok. Alam naman natin sinungaling to mga to, folks. So, grabe. Kung sila nga ay nambudol, no? Na sila ay babaguhin ang imahe ng kanilang pamilya, syempre lahat ng kanilang tagasunod equally mambubudol, di ba? Pakinggan muna natin si Astra Pimentel, ano, kasi nasa ground sila. Tingnan natin kung ano yung mga pwede yung... Ma'am, bago ka bumabay, nasa loob pa rin ba ng kanyang opisina? Siguro hindi ko na sasabihin kung nasa loob sa ng kanyang opisina, but when we were there kanina, no, earlier, mga early afternoon pa yon ay nakipag-ano tayo kay Senator Bato de la Rosa. Binigyan naman natin siya ng ating prayer at ang ating suporta at yung mensahe mula sa mga kababayan natin na nandito sa labas, yung mga supporters natin na nandito, nagbibigay ng pahiwatig at buong puso na sinusuportaan siya dito sa laban na ito. And na-encourage naman siya at nagpapasalamat. So nais ko lang din ipaabot sa ating mga kababayan ng taus-puso na pasasalamat ni Senator Bato de la Rosa sa lahat ng sumusuporta. Let us protect the Senate. Let us protect the institutions of our country because we are democratic country. Ayan, Admar, narinig na si Ma'am Asa Pimentel, no? Ayan, Admar, dito sa parking area, binubuksan ng mga taga-OSA. Ay hindi na alam kung sinong lalabas na sakyan. Ito may galing sa senador. Ayan. Yeah. Ayan, binubuksan nila, Admar. At ito yung sitwasyon dito sa loob. Nandito yung mga media at ibang mga empleyado ng Senado. Admar? Alright, Sheena, balikan ka namin mamaya si MJ ito sa ating special coverage kaugnay sa mga ganap dyan sa Senado. Yes, folks. Well, malinaw na malinaw talaga. May sasabihin. Wait. Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na any... Okay. So, late na yan. So Okay. ngayon, na-present na natin yan kanina. Grabe, ano, yung mga tao... Partner, papasok lang ako sa SMNI. Pwede nung i-show din ng SMNI habang ako nagsasalita. Okay? Pasok lang ako sa SMNI. So, nananawagan ng taong bayan na talagang people power na. Sana talaga mag-people power na. Sana matapos na ang mga bangag. At mawakasan na itong ginagawa nila. So, hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyari. Baka hindi lang talaga alam ni Senator Cayetano kung may napatay ba o wala. Dahil, syempre, pwede nilang pagtakpan yan. So, malaman natin kung meron bang CCTV doon sa area na yon, kung saan nagkaroon ng putukan kanina, mga kababayan. Nakakalungkot, okay, na first time sa history ng Pilipinas, hinayaan
ng Bangag Administration na magpatayan ang ating kapwa Pilipino, sundalo sa sundalo, pulis sa pulis. So pakinggan muna natin ang statement ni Spokes Harry Roque. Ay, hindi, nakamute siya, so that's okay. So wala pa siya sa SMNI. Sabi ni Richard Garcia, sana mag-people power na. Yeah. May nabalitaan ko din, I don't know how, kung confirm ba na si Tito Soto Miles ay umalis na. Bago pa daw nagkaputukan, wala na siya. So hindi natin alam kung yun ay confirmed na wala siya bago nagkaputukan, hindi kaya natimbrihan siya na lulusob nga itong mga taga-NBI at pipilit na pumasok doon sa likod sa GSIS building para, isakatuparan yung kanilang plano na dukutin si Senator Bato. So, ang daming nananawagan na kailangan talaga magkaroon na ng people power, mga kababayan. Grabe, nakakalungkot. Sana may katapusan na. Sana gumalaw na ang langit, gumalaw na rin ang taong bayan, na manindigan kayo. Kitang-kita nyo, harap-harapan. Kung kaya ni Marcos Jr., gawin nito pag-away-awayin ang sundalo to sundalo, pulis sa pulis, NBI to USAA, how much more yung nasa likod na possible na pinagurgur nila. Nasa likod ng camera na pinagtripan nila. Ito ba ang gobyerno na gusto niyang pagpapatuloy sa atin? So pakinggan na muna natin si Spokes Harry Roque. Talagang kanyang nais na mangyari ay tuluyan na talagang maaresto itong si Senator Bato dahil itong panimula sa kanyang pananakot sa mga senador na kung hindi susuporta sa impeachment ni Sara Duterte, sila ay matatanggal o makukulong. No? So kung nakuha niya ang talagang kagustuhan niya, talagang dapat na aresto si Bato de la Rosa, pero nagulat siguro siya sa mga paninindigan at kakatapangan na pinakita hindi lang ni Bato de la Rosa kundi yung mga kasama niya sa Senado. Ang buong akala niya matitinag at maduduwag ang mga senador pag siya ay lumusob dyan sa Senado, pero hindi nga nangyari yan. No? At nagagalak naman ako na naiwasan ang pagdadat ng dugo dahil sa kasaysayan yung sarili niyang amang diktador, may pagkakataon na talagang imasakir yung mga taong nagtipon-tipon sa EDSA, pero dahil nga doon sa katunayan na kung ikay tunay na nagmamahal ng bayan, iiwasan mo ang pagdanas ng dugo ng iyong mga kababayan, hindi niya in-order si Fabian Ver na atakihin yung mga tao sa EDSA. No? At ang nangyari ngayon ay pag-corrupt. At nagagalak naman ako na dahil kumurap siya, naiwasan ang bloodbath dyan sa Senado. Pero ako, nagbibigay pugay sa mga senador, sa kanilang katapangan at sa kanilang yung talagang paniniwala na dapat depensahan ang Senado bilang simbolo ng ating demokrasya. Sige, putuloy natin si Spokes Harry Roque. Mga kababayan, ang update ay pinalabas na ng Senate building ang mga media at staff. So, ang nakikita ko dito mga kababayan, kaya pinalabas nila sa Senate building ang mga media para sa gagawin nilang posibleng sweep o paglilinis, pagwawalis kung meron mang namatay. Ito yung nakikita ko. Kasi nung sinabi ni Senator Cayetano na wala daw casualties, pwedeng sinabi lang yun ng NBI na walang casualties para hindi malaman ng taong bayan na kung may namatay. Kasi ang daming putok kanina, no? Kung nanonood kayo, sobrang daming putok. So, pinalabas nila yung media. So, ako ang assessment ko dito, pinalabas baka para hindi makita ng mga media na kung meron man bumulagta doon. Right? What do you think? Pakinggan muna natin si Spokes Harry Roque uli kung ano yung kanyang statement dyan. Ang presidente ngayon, antayin ang desisyon ng Korte Suprema dahil kaya naman binuo ng taong bayan ng Korte Suprema ay para maiwasan ang ganitong mga pangyayari.
Attorney, magandang gabi po, si Jason po ito. Nung isang araw ay nagbigay po ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ikinadismaya niya itong nangyari nga sa Senado. And sinabi niya, and I quote, sabi niya, nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado at nakakahiya dahil meron tayo. So mga kababayan, okay. So mga kababayan, kaduda-duda bakit nila pinalabas yung mga media? Imposibleng walang nasugatan doon. 'Di ba? Kasi si Kiko Barzaga nagsalita na na may hindi naman magpo-post yun. Teka, hanapin natin. Hanapin natin Kiko Barzaga na may namatay, may mga namatay daw. 'Di ba? Binasa natin kanina. Tapos all of a sudden, biglang nagpakita si John Vic Supot doon. Then, ang sabi ni Senator Cayetano, may sinabi daw sa kanya na walang namatay. Imposible na wala man lang nakudlitan doon or hindi natin gusto na may namatay. Hindi natin gusto na may mga nangyari. Okay? Sabi ni Congressman Kiko, the Senate shooting earlier may have been an assassination attempt in order to force a change in Senate presidency. Pwede din yun kasi 1 hour ago, sabi ni Barzaga, Congressman Barzaga, reports of multiple dead after gunfight within Senate building will confirm later. So magtataka ka, bakit pinalabas ang mga media? Kung yun ay kalmado na, 'di ba? Ang sabi kanina ni Senator Alan Cayetano, nag-neutralize na raw ang sitwasyon. Kung nag-neutralize na, more so na magstay yung media. Kasi kung wala naman palang namatay doon, bakit sila pinalabas? So nakikita ko dito, lilinisin nila. Kung ano man, sanay na sanay ang mga putang inang NBI na yan Yung mga pulis na yan na maglinis ng mga patay. Itatapon sa kung saan para sabihin, walang casualty, walang ganyan. So ako nakikita ko dito mga kababayan, possible na may natsugi at palalabasin nila, lilinisin nila, baka itago nila yung bangkay. I don't know, we don't know. Pero kasi may report kay Kiko Barzaga na may mga nasaktan. Bakit biglang ang sabi walang nasaktan? Imposible sa putok na yon. Ano yung binaril nila? Kahoy? Yes, pwede nilang isi-secure doon nila si Senator Bato, kaya ganun. I don't think so. Mababaw na ano yun, na dahilan na i-secure si Senator Bato. Secured na siya Diba? May CCTV naman yan. Pwede naman hindi nila ipapakita yung CCTV. Kasi ganito kagbaboy. Kasi nga naman pag nalaman ng international, audience at ng taong bayan na nilusob nila, ito yung impact. Pag nalaman ng taong bayan at ng international communities na hinayaan ng presidenteng bangag na nagbarilan ang pulis, kapwa-pulis, diba? OSA, NBI, AFP, PNP, ang pangit sa imahe na nagbarilan sila doon. Diba? At merong namatay. At pwedeng maging hudyat na lalong magalit ang taong bayan na mag-aklas sila at mag-speak up sila sa kalsada para mawala na itong bangag na ito. Bakit kailangan paalisin ang mga media? Alam nyo na kung bakit. Kung bakit nila ginagawa yan, mga kababayan. Anong sinasabi ni Spokes ngayon? Pag-iwas ni Senator Bato de la Rosa sa ICC warrant of arrest ay kaya nagkakaganito ang Senado. Well, in the first place, mabuti na lamang 5 lang yung senador na yan na nagsasabi na dapat ang sumuko si Bato de la Rosa. At ito yung mga 5 ito yung mga senador na alam natin na ang interest lang nila sa pagiging senador ay yung mga mali-malitang kinikita ng mga politiko, galing sa mga